tayo galit. Di ba? Full force yung lakas natin pag nagagalit tayo. Dapat sa Panginoon, ganun tayo ka full force. Dapat ubusin natin yung lahat ng lakas natin para sa Panginoon, sa Panginoon, sa Panginoon. Amen? Dahil pag time na ubos na yung lakas natin, doon ngayon papasok, mag-take over ang Holy Spirit. So if-fill in niya yung lakas na nawala sa atin, dahil mas malakas pa ang ibibigay niya sa atin. Amen? So, now is time for Thanksgiving. So, hindi naman po every time, di ba, nagbibigay tayo ng thank you Lord, pag na-receive tayo na blessing or trials man, nagbibigay tayo, Lord, maraming salamat. Pero, may time talaga na i-compile natin lahat ng mga blessing. So, it's a testimony. So, testimony yon sa ating sarili na isi-share natin sa iba to encourage others, brothers and sisters na magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen? So, meron nga dito sa Mark 5:19, sabi niya dito, and he did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Amen? So, kailangan i-share natin yung ating mga testimony. Amen? So, sino mauna? Ray. Iwan mo. Umiiyak si Mila. Umiiyak si Mila. Ito po. Bakit mo? Yun lang ang connection sa naka dito sa may connection. Isa kasi na ano yan, gagalaw-galaw. Palitan na lang yan. Wala yung gusto kong tatanong. Sir, kapuli sa kayo mo. Mike test. Kasi, Kasi yung 1 week na wala akong trabaho, nakiusap ang Panginoon sa akin. Nagkaroon ako ng, dun yung time na nagkaroon ako ng devotion sa aking sarili. At doon, pinakita ng Panginoon ng mga bagay-bagay na hindi gusto ng Panginoon sa aking buhay. So, sa 1 week na yon talagang marami akong natutunan. Lalo na sa spiritual life ko. Unang-una, sabi ng Panginoon sa akin at time na matagal na kitang gustong alisin sa trabaho mo. Ang unang pinakita niya, nagkaroon ako ng doubt. Wala akong trust. Kaya yan, pinakita ng Panginoon, kaya yan ang nangyari. Doon, hindi ko na malayan na hanggang alas 5 na pala yun. Doon ko na malayan yung pagmamahal ng Panginoon, yung warning niya sa akin. At sa 1 week na yun, marami akong natutunan. Hindi lang sa spiritual life ko, kundi yung may tuwid, yung mga mali ko. Ganun rin na ipapasalamat rin ako sa Panginoon sa bawat isa rin sa inyo, sa mga dasal nyo, sa mga kapatiran na tumulong, no? Sa trabaho kong bago, ako nagpapasalamat kasi ang hirap nung yung andito kami that time, Huwebes ata yun, nagkaroon kami ng Bible sharing na prayer power dito. Maraming miss call sa akin, nagkasabay-sabay yung dati kong work. Kala ko mga katrabaho ko, nanloloko. Sabi ko, ito na naman itong mga to. Sabi ko, hindi ko sinagot. Then after ng prayer, ang dami pa rin tawag. Yun pala, kahit sa landline, tumawag sila sa bahay. Hinahanap ako. So, ang nakasagot si Lois dahil Espanyol. Sabi niya,
punta ka sa ganito, entrevista mo, sabi. So, nagpunta ako, glory to God, no? Andun na ako sa malapit dun sa work. Alpinal, nag-teach pala, Alpinal, alas 12, bis na 10:30 yung nakita na naman ako. So, nag-interview na ako mga kapatid, glory to God, no? Pag-upupan lang namin, ito ang schedule mo. Unang-unang binigay yung schedule. Libre mo linggo. Sabi ko, glory to God. Tapos tinanong niya, bakit? Sabi niya, porque soy parte del equipo de alabarse para Dios. Tapos natawa siya, tapos yung isang tao doon. But glory to God kasi bago pa lang yon, tinanong ko sa isang kapatiran kung may linggo, hindi niya rin alam. But after namin mag-usap, si Sister Grace sabi niya, kung walang linggo, huwag mong tanggapin. Doon ko nakita yung kabutihan ng Panginoon. At doon ko rin nakita yung maganda pala pag mayroon kang partner sa spiritual life mo. Napakaganda tulad kasi yung time mo nadadown ka, dyan yung mag-lift up na partner mo. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. After noon, hindi kita magagawa ng kontrato unless na hindi mo magawa yung dahil magre-renovar ako ng papeles. So, nagpunta akong abogado, sabi ko sa kanya, hindi daw ako bibigyan ng kontrato hanggat di ako makarinyo. Yun ang usapan namin nung sekretary ng amo ko kasi hindi ang amo ko nag-interview sa akin nung sekretary. Sabi niya, di ganun, bumalik ako sa kanya, sabi ko sa kanya, nisisito ya alta, may seguridad, nisisito kontrato, sabi ko. Ng awal mismo, gagawin na kita, sabi niya, i-alta na kita ngayon na rin, sabi niya. Yung kontrato mo mamayang hapon o bukas, sabi niya. So, ako'y nagpapasalamat, binigay niya kahapon. Bago ko pumasok, tumawag siya, punta ka sa opisina. Binigay niya kahapon. At glory to God kasi napakabuti ng Panginoon kasi yung dinidesire kong day off talagang binigay ng Panginoon. And then sa kapatiran na ginamit ng Panginoon, alam ko na ang Panginoon ang magbabalik sa inyo ng biyayang iyon. Kaya binabalik ko lahat ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon. I'm really blessed. Hindi ko alam kung paano magsimula. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa victory na nangyari sa buhay ko. February 4th, this month, 14th of this month, yun po yung general check-up ko sa hospital. Alam niyo po ba yung battle na pinagdadaanan ko? Halos everyday, humingiti ako pero puro pain, ang sakit, puro injection everyday, then puro gamot, parang nabubuhay ako sa gamot. Alam niyo po ba, ultimong hininga ko ang may gamot, ultimong pawis ko ang may gamot, parang sarili ko, parang nandidiri ako sa sarili ko na iba na ang amoy ko. Pero alam niyo po ba, gabi ng ay madaling araw ng 14, sabi ko sa Panginoon, pupunta ako sa ospital. Hindi ko alam kung ano ang resulta ng mangyayari sa result ng general check-up ko bago ako umalis sa bahay. Sabi ko sa kanya, into your hand I commit my spirit. Sabi ko, pero alam mo, parang sabi ng Panginoon, yung promise ng Panginoon sa akin na pumapasok palagi, I will never leave you nor forsake you. So, pinaghawakan ko po yun. Pagdating ko po sa hospital, habang on the way ako tumawag kay Ninang siya, ay lakas talaga ng kaba ko. Pero bakit ko kinakabahan? Sabi ko, Panginoon, ibalik mo yung joy sa puso ko kasi nanghihina mo ako. Dapat talagang claim ko yung victory pero kinakabahan ako kasi yung katawan ko mahina pero yung espiritu ko malakas. Sabi ko,
naglalaban yan dalawa, the spirit and the body, and my flesh. No? Pero, nung pagpasok ko dun sa klinika, tinawag ako ng specialista. Pinahiga niya ako, sinek up niya ako, tinignan niya lahat, pinakinggan ang puso ko. And then, sabi niya sa akin, every 2 days, meron kang check-up. Kinakailangan natin gawin ito until 6 months. Ngayon, sa ngayon, wala akong makita. Sabi niya, wala akong makita sa ngayon. So, nabigla ako, sabi ko, praise God, sabi ko gano'n. Alam ko wala yan, talagang inalis ng Panginoon. Nandun talaga yung na spirit ko talaga na lumalaban. Tapos sabi ko, katawan lang yan. Yung katawan yan, dadaigin niya ng spirito. So, sabi niya sa akin, may gagawin tayo, tanggalin na natin yung mga gamot. So, yun talaga yung prayer ko na alisin na yung mga gamot. Na nangihina na talaga ako. Everyday nag-inject ako sa katawan. Na ang sakit talaga. Everyday yan. Imagine nung sinabing tanggalin yung gamot. Parang lumakas ako na wala akong masabi kundi purihin ang Panginoon na inalis na yung pain na nararamdaman ng katawan ko. Alam niyo ba, nung naalis yung mga gamot na yan, nagtira lang siya sa akin ng isang maintenance na everyday para sa puso. Ngayon, sabi niya sa akin, for 1 month, yung tabletas na yan, hahatiin mo everyday. Hanggang maging 1/4, hanggang maging mawala. Tapos, natuwa ako, pero kinakailangan every 2 days pumunta ka sa doktor sa Centro de Salud dahil i-monitor nila ang puso mo at saka ang coagulation mo. Alam niyo po ba, pag uwi ko ng bahay, pakiramdam ko nag-enjoy ako nung hapon na yun. Umalis muna ako pagkagalabas ng hospital na kasi sinabihan ako na yung mga bawal, pwede ko nang kainin. Nasabi sa akin na pwede ka nang kumain ng mga gulay, yung mga green leafy vegetable. Kasi talagang sabik na talaga ako kumain ng pinakbet. Alam niyo ba, paglabas ko ng hospital, nagpunta ako ng Plaza Spania, nabili ako ng mga gulay, wala akong pakialam kung mahal man ang gulay kasi nagugutom ako sa gulay. And then, pasabi ko, pasasayahin ko sarili ko, napunta ako ng Dunkin' Donuts, nag-coffee ako, hanggang makita ko si Sister Beverly, na katatapos din ng chemo during that time. Sabi ng Panginoon, pinakita talaga si Sister Beverly, tingnan mo yan, yung dumarating na yan. Sabi niya ganyan, ikaw nangihina ka, subalit tingnan mo siya, nangihina ba siya? Malakas siya, kaya ikaw, kinakailangan, huwag ka manghihina dahil kasama mo ako, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan, sabi niya. Alam niyo po ba, yung pangako ng Panginoon na yun, nangyari sa buhay ko, na ipinakita ng Panginoon, ipinadama ng Panginoon na mag-trust tayo sa Kanya ng buong buo na huwag po tayong magbibuda sa ating Panginoon. So, kung mayroon man tayong pinagdaraanan, anong bang klase ng pinagdaraanan yan, financial matter or economic sa buhay or sa health, ano man yan na pagsubok, magtiwala tayo sa ating Panginoon kasi pangako ng Panginoon na hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan. Amen. Amen. Sino pa? Last two. Morning, everybody. Morning, church. I just want to share as we said just now in the worship, we need to declare the goodness of the Lord, what God done in my life this week. I've been a battle of my faith, which is I call it a battlefield in my faith, because in my whole life as being a Christian, this happened only this week. And if only me, I fight for this battlefield, I'm sure that I am not here right now standing in front of everybody. But I praise God because even this battlefield is
it's really attacked my weakness, because I can say in my life being a Christian, which important is my family. I consider my family is my treasure. My treasure not only in my relationship, but I consider also is a part of myself as being a Christian, because my family is all my siblings are also a Christian. But this happened is really something that very sensitive in my heart, because it involved my family. This week it happens that I struggle a lot because of a family relationship that involves, not to mention, my daughter and my sister. So this is really a very hard battlefield in my life being a Christian, because not one of them, I don't want to hurt any one of them, my daughter or my sister either. So what I do is to silence myself, but that silence, it costs me a lot, which is even my breathing is like going to collapse. But in a few days after that struggle start, really I feel so weak, not only physically, but most of all my spiritually. So there's really time that I need so badly the power of Holy Spirit in my life. So I come to the point that either I stop breathing or I stop trusting God. These two things, it comes the point that I have to choose urgently. So that time then, I didn't really gone through very hard decision, because on that time of my life, it shows again the Lord, His love for my life, His favor, and His blessing to me, even though I didn't ask any part of my family to be my favor, to be on my favor. But this one thing, I didn't come into my point to ask anyone to who's on my side, because this family of mine are both my treasure. So I focus on my faith. I talked to the Lord. I said, Lord, I believe that you are my God, you are my only Father. So this is the time that I asked your favor, that close any kind of a trick of the devil. Just close that part, that the devil won't come and affect my faith unto you. And I trust you that this struggle, this battlefield of my faith will be on your side only. I believe only you, because you're my Father. And at that moment, I feel the presence of the Lord, that He really let me feel His love. First of all, He let me feel His love, and then I feel His presence, and then followed that favor that many of my cousin, my nephew, they show on Facebook. I don't know, but I post one thing, but that was a short prayer, but maybe they read it. Also, people show their favor upon me, but that is not most important. Is the favor of God, that I know He is the one who gave me all this problem, but I know and I believe that He also gave the
answer. So I praise God, and I hope anyone or anybody gone through like me, like mine, battlefield. I believe that God will do the same to you. Truly God, that restores relationship. Amen? Good morning, church. Ako rin magpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan ng Panginoon. Ano man ang dami ng pinagdaanan ko sa pag-aayos ng papel ng asawa ko. Praise God. Andun na siya. So, kung meron pa pahabol, Nahihimik ako. Magandang umaga po sa kanila. Sisters and brothers, pastors, maraming salamat po. Ito po siguro yung ibinigay ng Panginoon na way sa aming pamilya para mabago po kami. May isa pong nakakagulat at nakapagtataka po talaga. Ito po yung hindi kapanipaniwala dahil ang pamangkin ko, hindi po yan makapagsalita. Walang masabi kahit ano. Pero ngayon, tawagin ko siya, pagsalitain natin. Wala akong masabi talaga yan. Wala. Insalita ngayon. Salamat sa mga prayer niyo. Ito ay totoo talaga. Totoo. Naniniwala ako na may Panginoon. Ang kapatid ko. Umpisa ko kasi nung Martes, day off ng kapatid ko at bayaw ko. Akong nag-alaga sa mga bata. Sabi ko ang anak nila makapagsalita, nakakabilang. Sabi, imposible manang. Sabi, oo, sige, pagsalitain natin. Sabi ko sa kanila. Pagsalitain niyo. Wala pong nabigkas yan kahit ano. Wala po talaga. Ganun kami ngayon. May nabibigkas na siya. Kahit pa paano. Kaya maraming salamat. Talaga sa may Panginoon salamat. Ako, nagkakasala. Parang hindi yung parang gusto ko na talagang magbago dahil ko palang Panginoon. Salamat. praise God. So, talagang tunay ang Panginoon natin. Amen? Yun nga po yung claim natin yung sa Matthew. Sabi niya, sa mga tao, imposible. Pero sa Panginoon, walang imposible! Nagpapatunay lamang po na yung sinasabi ng Panginoon na during the last days, ang lahat makakakita at makakaramdam ng mga himala na hindi natin naasahan. Amen! Glory to God. Amen. Dahil hindi rin ako makapaniwala din sa miracle na nangyari sa kanila. Amen. So, gano'n din po sa akin talaga yung Matthew na pinanghahawakan ko. Dahil noong last week po, nagkaroon po ako ng time na magka-process ng papers na empadronamento. So, pumunta ako dun sa dala-dala ko yung papel na fill-upan. Tapos, ang nakalagay doon is si Davey. Yung aming tatawag doon. Basta yung taga-ano ng bahay. So, pagdating ko doon sa empadronamento, sabi ng sabi niya, hindi ito pwede. Kasi siya ay nakabaha. So, hindi ka pwedeng mag-alta dahil siya ay nakabaha. Pareho kayong nakabaha. So, nung narinig ko yon, talagang wala akong nasabi kundi pinikit ko lang yung mata ko at saka nalay hands ko siya. Sabi ko, doon sa isip ko, Lord, walang imposible sa'yo, patunayan mo uli sa akin. Dahil ilang beses mo nang pinatunayan sa mga papeles ko na walang imposible sa'yo. Lahat nagagawa.
nagagawa ng paraan dahil wala nang posible. So, seconds lang. Talagang sinulat-sulat niya, in-erase niya yung pangalan ni Debbie kasi sabi niya, si Gabina ang nakalagay dito. So, sabi niya, saan si Gabina? Dapat siya ang magpiperma. Sabi ko, Senyora, si Gabina ay nasa Pilipinas. So, hindi siya pwedeng pumirma. Sabi ko, imposible. Sabi ko ganun sa kanya na makapirma siya. So, sabi niya, well, hindi talaga pwede. Sabi ko, hindi pwede sa'yo, pero pwede sa Panginoon. Sabi ko sa isip ko, hindi ako tumigil, hindi ako umalis dun sa harap niya. So, talagang God is great. And God is merciful. Doon sa mga anak niya na talagang totoo, nananalig at naniniwala sa Kanya. Dahil, iwan ko kung anong ginawa niya doon. Tapos sabi niya, o sige, bibigyan na kita ng this is your copy and this is the copy of Baby J. So talaga sabi ko, Lord, salamat! Kahit imposible, ang naging posible sa Panginoon. Amen! Woo! Hallelujah! Ang lahat na ito aking binabalik at pinapasalamatan sa ating banal na pangalang Jesus. Amen.